Amen. Are you blessed? Alright. Okay, salamat sa tulo ka buok. Alright, are we blessed? Ayan, good morning. And welcome sa ato ang service. Welcome sa Hope Baptist Church, sa HBC. I-welcome na nani may imuhang katapad. And natay may mga balikbayan. Balikbayan ba yun? Hindi. May mga kaubatan, mga nagbalik diri sa from work. They're here. Sila Kuya Christian and Ate Kristen. Welcome. Pwede palakpakan nato sila. And of course, kanay mo ang katapad kasi forever na yan dito. Amen? Okay, inay mo katapad, walang iwanan. Okay, forever hanggang dulo na to. Hanggang mubalik si Jesus. Amen? Alright, so let's get into our topic, no? This summer, summer na talaga eh. This summer, ramdam na ninyo ang init, di ba? Hikapan na imong katapad, kaya si init na pod na siya. Init, init og ulo. Hindi, iba yun. Seriously, no, before ko magkanang kwa sa atong topic, ibalik ko lang sa why ang Hope Baptist Church nag-exist. We are for two things. HBC, na ang simbahan because of this, no? Naata as a church, we are to glorify God and multiplying quality disciples. Ang HBC magtuyok-tuyok ra dira sa duha na vision na atong ginalantaw. Glorifying God and multiplying quality disciples. When we say glorifying God in everything we do, ginahimayaan nato ang Ginoo. Si Lord ang atong ginapalipay. And of course, isa sa iyahang malipay po siya is we make disciples. That's why huwag kayong magtaka kung bakit may mga hope groups kailangan mag-attend. Huwag kayong magtaka kung bakit may prayer meeting, may simba. It's because we want to become a disciple, and that's in that way po mag-glorify nato si Lord. Amen. Kasi yung ganahan malipay si Lord sa inyong kinabuhi. Of course, we want that. Gusto nato na malipay si Lord. That's why we are here as a church. Okay? Muna atong panglantaw. Okay, so this April, our series, we started last week, no? Patungkol sa tayo gumaan. Ayan. The road to Calvary and glory. Pinag-uusapan natin dito yung ano ba muna yung nangyari. Kasi alam natin na namatay si Kristo, pinako siya sa krus, pero kumbaga yung mga nangyari before sa pinako, parang sometimes murag ato alang na kaligtaan or parang wala alay ka ng kwasatwa. That's why binabalik natin, no? Actually, yung before siya namatay sa krus, dumaan muna siya ng sobrang suffering, no? Before siya nag-suffer sa cross, nag-suffer na siya, no? So, pinag-uusapan natin, and then last week, no, we have a good time, no, talking about this, yung akala na sayang, hindi naman talaga sayang, at may isa na may sinayang talaga. So, if you have, hindi nyo pa narinig yun, or you can go back, namatay YouTube, no? So, pwede ninyo i-search sa YouTube. Ganahan mo na mapanood to, ang last topic na to, so that makasabay mo. So, Pastor Jun TV na sa YouTube. You can search that. Okay? Subscribe na din. Without, the purpose nga nung ga-record ta niyan so that may mabalikan ta. Okay? So, you can check that. So, today, kasi patungkol sa suffering ni Jesus, no, sa mga nangyari. And then, unsa man po na para sa atua. Yung mga nangyari kay Jesus, unsa man na para sa ato. Okay? But before tamo adto sa passage, sa title, may tanong muna ako sa inyo. I have a question. Pwede niyo patuyok diri ang laptop? Team, multimedia, pwede niyo paatubang diri? Okay. I have a question. HDMI 2. Ito, maganda to na tanong eh. Siguro makaka-relate kayo nito. Okay. Number one question is ito. Number one daw. Okay, naranasan mo na bang maiwan? Sa bus, or I don't know, sa imong naranasan mo na bang maiwan? Or iniwan ka na ba minsan? Ayan. Pastor, hindi ako iniwan, ako ang nang iwan. Ooh, boom. Pero seriously, naranasan nyo na ba na maiwan? Kahapon, naiwan kami. Buti na lang, umapas kami. Umapas kami doon.
gahapon nahabilin mi. Naadto na sila pero nakaabot gahapon mi. No, nakakaon gahapon. But anyway, unsay pakiramdam pag nabilin ka or na iniwan ka? Eto, iniwan ng mahal sa buhay, iniwan ng bus, ng sasakyan, o anong bagay man yung napag-iwanan ka. Pero kinsa sa inyo ha, na masakitan pag mabilin. Alam mo, graduation eh. Anong pakiramdam kung gagraduate na lahat ng kaklase tapos ikaw maiiwan? Di ba? Masakit. And some of you here experience na iniwan, gibilin sa ginikanan, gibilin, masakit. Pero wala nang mas sasakit yung iniwan ka na nga, trinaydor ka pa. Sakit nun. Okay lang na minsan mapag-iwanan kasi parang kuan, pero yung iniwan ka tapos trinaydor ka pa, sobrang sakit niyan. And yan yung pag-uusapan natin ngayon. Balikan natin yung Matthew chapter 26. Last week, ato na nang giagihan. Pero during this time, balikan natin konti. Kasi may nang iwan dyan eh. At hindi lang nang iwan, nang traidor pa. Okay, so I hope God will speak to us and God will minister to us, no? At maintindihan natin, why did God allowed na matraidor siya or mabilin siya? Because it's all about Jesus ang kanina topic. Si Jesus ang naiwan eh. Kung imong katapad, maybe naiwan na yan sa ere. Napag-isa na yan minsan. Pero gusto ko na akong masabtan ninyo na di lang ikaw naka-experience na yan. Pati si Lord na-experience that. Okay? So before ta magpadayon, kami just bow down our heads, no, and prepare our hearts. Ampo sa ta, Lord, we thank you for this morning and we come to you, Panginoon, and we pray that you will speak to us, you will teach us more, Panginoon. Lord, I pray na ang kining imuhang word na itudlo sa mga Panginoon is magkanaay application sa mong kinabuhi, O God, that we will understand, Panginoon. At ano may yung mga bagay na dapat namong iwasan, Panginoon, para dili ni mahitabo sa mong kinabuhi. Lord, teach us today in Jesus' name. Amen. Okay, so let's open our Bible, Matthew 26, verse 14 to 16. So that yung main verse na to, pero may mga verses pa tayo na tanawan. Okay? So we are familiar with this. Last week, ako na nang gi-share sa inyo ha. But this time, ibang perspective naman ang itong tanawon. So verse 14, then one of the 12 called Judas Iscariot. So isa sa mga 12 ni Jesus, sino? Si Judas. Familiar kayo na, di ba? Nakilala ba kayong Judas? Okay, wag na kayong magingay. Went to the chief priest and said, bantayan ninyo, si Jesus, si Judas, isa sa mga 12. So may grupo na siya. Grupo siya ni Jesus. Pero, unsa man ni siya na bisag na siya kauban, na siya grupo, kauban na niya si Jesus, is may atinan na laing grupo. No, be careful with this. No, kay minsan dira mag-start, no? Ang traidura, yung may grupo na tapos pumunta. Okay lang naman kung marami kang grupo na inaatinan, pero you are doing what is good. Hindi kayo dili mag-chismisan. Ang problema niyan kung niadto ka sa pikas and then imong gisiraan ng pikas. Yan yun. Tanawa si Judas. Bagamat kasama siya ni Jesus, pinuntahan niya ang mga chief priests. Ito yung mga kadagkuan sa mga pari during their time. And then, ang sabi niya, what are you willing to give me? Ano yung ibibigay nyo kapalit? So parang, no? If I deliver him to you, sino ng him na yan? Si Jesus. Ang sa may ibawas ninyo sa kuha, kung tabangan ta mo, nadakpon si Jesus. Tindi, no? Diyan pa lang eh. And they counted out to him 30 pieces of silver. 30 piraso ng silver. Yun lang ang kapalit. And verse 16, so from that time, he sought opportunity to
betray him. Sa Tagalog, simula nun, naghanap na si Judas ng pagkakataon para traidorin si Jesus. Pag-usapan natin to ngayon, the attitude of betrayal. Ano may unsa may mga kinaaya di ay na ani. Bati makaygod paminawon ang traidor, no? But mao naman gid pod. Unsa may mga kinaiya sa traidor yon. And atong goal karon is paano nato maiwasan na magkanaay ing ana nga kinaiya? Because nakakasira yan eh. Tama ba? Sino sa inyo experience na traidorin? Kasi sino na gi-traidor na mo? No, wala. Sino sa inyo traitor? Pastor! Ako marami ako mga ana, no? Hindi na traitor. Pero yun siya ang traitor. Hindi, I hope no mga Christians. Kasi we are serving Jesus. And we will be able to understand ba masabta nato unsa man jud day but pasabot sa kanang nagsunod ta sa kay Jesus. How to become faithful in following Jesus na walang ganito. Walang ganyan, walang betray, walang traidoran. Okay? Walang ganyanan. Now, ato sa na-define, what is betrayal? Okay. Sabi dyan, the act of betraying someone or something. Nag-traidor ka, ganon. And, or the fact of being betrayed. Violation of a person's trust or confidence of a moral standard or etc. And the act of breaking trust or loyalty in a relationship. Ano yung betrayal? You are breaking trust and loyalty. Ibig sabihin, imong gisira ang pagsalig sa katao sa imuha. That is betrayal. Pag-traidor. Mas masabta nato no kung gamiton nato ang word na traidor. O saman, bida-bida na lang o traidor. So I hope we will learn this sa may mga kinaiya. Kasi basig, wata kabantay, sa hinay-hinay, we have that kanang mga kinaiya. Mga attitude. No? Kaya, magbantay ta. Okay? So the attitude of betrayal. Okay? At ano yung tanamon? What is the number one attitude? Ito. Focus on self-interest. Ano yung sabihin ng focus on self-interest? Nakafocus lagi sa unsay maako, unsay maayo para sa ako. Ibig sabihin puro ako. Self-interest. Ano yung mga interest? Ano ba? Aton katuunan si Judas. Okay, si Judas naman ang topic natin ngayon. So, aton na siyang tanawon. Si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pare at sinabi niya sa kanila, ano po ang ibabayad ninyo sa akin? Diba, kasama niya si Jesus eh. You know what, sa pagsunod nato sa Ginoo, kung focus ta sa ato alang gusto. Kaya bitong, musimba ko dito kay aron iblis ko sa Ginoo, aron mudato ko, kung ingana ang atong mindset when we go to church, when we follow Jesus, wala ranay ka ng kuan. Masasaya lang yan. Ano siya? Tutulungan ko kayong madakip si Jesus. Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. 30 pieces of silver ang kapalit ni Jesus. Nabay ministry si Judas? Habang kasama siya ni Jesus? Yes. Ang iyahang ministry is siya ang treasurer. Siya ang tagadala sa kanang kuan. Tagadala sa kwarta nila. No, sa mga pondo. Pero bisan pag-ingay, mag-ingat tayo, baka kasi yung pagsiserve natin sa kay Lord, habi natog, Lord, this is for your glory, Lord, this is for you, pero wata ka bantay sa atuan na di ay. Na kaya natin ginagawa ang mga bagay-bagay kasi para sa atong sariling kapakanan. Self-interest. And then tanawa, mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang traidorin. Mo yung mga taong sa kanang gaano lang sa ilang mga kaugalingon, yung self-interest lang nila, that they don't want
kanang gahulat ra jud na sila og kanang pagkakataon na muka nang kuan sa imuha. Kami tong ano lang yan, nag-iipon lang yan ng mga ikanang kuan sa imuha para traidoron. Si Judas hindi naman agad-agad Plinano niya muna. Kaya magbantay jud taas mga kita na mga Kristohanon. Kay basig nananahinay-hinay sa toa. Kaya mas kaya i-evaluate na totoong kaugalingon, bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay? Para lang ba sa atong kaugalingon or talagang ginahimo na nato para sa kay Jesus? Tanawa, unsay giyon diri. This is the other account sa John. And same katong scenario, and then diri iba na kanang kuan. Iba na pagka-istorya. Ingon diri sa verse 4, ang isa sa mga tagasunod ni Jesus, naalala nyo katong gibubo ang pahumot? Okay, sa ulo ni Jesus, sa iyang tiil. Isa na siya na story. Naa dito si Judas. Ingon dira na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, grabe og kanang sa Tagalog, magtatraidor. Sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang yan ipinagbili at ibigay sa mahihirap ang pera? Sounds good. Parang maganda naman ang intention. Buhaton ko para... Pero tanawa, ang sa sa verse 6, sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap. Hindi sinabi ni Judas na, wala to siya niingon na, dapat ipabaligyan na lang. Hindi. Ano sabi dyan? Kundi dahil isa siyang magnanakaw. Naasa, iyahang kasing-kasing, iyahang gipagpalit ang kwarta over sa ministry. Kangay na niya og ministry, treasurer, siya lang tagahawak na pera. Pero mas iyahang gipalabi ang kwarta kaysa sa ministry. Malalaman mong self-interest if naay mga butang sa atong kinabuhi na atong palabihon ang atong gusto kaysa sa gusto sa Ginoo. So yun dira, bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Kupitan to, si Judas. So ngayon, question, saan ka nakafocus ngayon? Kasi ang focus ni Judas, nasa pera. In serving God, unsa may focus nato? Maganda na tanong to. Asan man ta nakafocus? Are we focused on God and Jesus, or are we focused sa mga tao na sa palibot, nakafocus ka kay pastor, naghahantay ka lang ng ano si pastor, maghulat ka lang ba na, or mga leaders, maghulat ka lang na, sige pag masipyan na si pastor, human gini karon, human gini biya mo biyag, na lang gini masulti siya. Kana may ana. Or sa mga kauban na sa simbahan, kana pag di gani ko lamanuhon na karon, balik ko bitaw ko diri. May ana. Wala ko gitagad ako pa na sa snacks. So saan ka nakafocus? Nakafocus lang ba are we focused on God or are we focused sa mga mali? Ginabantayan lang nato ang mga mali sa uban. Ano pa sabi dito? Philippians 2, verse 3-4. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. Paul saying, dili to ta magbuhat og mga butang tungod sa atong mga makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Usay mga ganahan ta na angat tatanawon sa ubang tao. You know what? At the end of the day, wala. Kung focus ta sa pagkuan sa atong kaugalingon, pag-angat sa atong kaugalingon, para makit-an ta na, para sikat ta, o sa nadira, you know what? Ma-frustrate ra ka. Because there's always be taas sa imuha. Kaya nga dira, huwag kayong gagawa tungod dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo. What's the antidote of kanang kuan kanang self-interest or kanang kuan sa kagalingon? Unsay antidote unsay tambal na humility. And sometimes mahirap gawin 'yan. Mahirap magpa-humble. No? Kasi hindi mo pwedeng ipagyabang na humble ka. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ay humble ako. 'Di ba? Humble kayo ko, oy.
Pero, pwede, nakahibaw ka sa imong kagalingon na humble ka. Pwede mo malaman. Ngayon dahil sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Yun nga eh. Dili na to tanaw na tong kagalingon na mas maayta para sa uban. Tanaw na to sila na, okay, mas maayo na, mas, maiwasan mo kalangkuan ng imong kagalingon. Ma-disappoint. Kasi minsan kung tanaw na to sa tong kagalingon na, mas maayo ko ni Ana, hindi ko makita ni mo sila mas maayo pa Diyos si Ma. So, unsay reaction na to? Diba? Kuan ra man kay Ana ing Ana. Diba? Ayaw natin na malabwan. Itaganahan na malabwan, manggod. And you know what? You need to kill that kanang kuan sa atong kasing-kasing. Na pagiging kuan sa self-centered, self-absorbed. In verse 4, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Wag puro self-interest, yung interest naman ng iba. Dili ang atong kaugalingon. Again, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Nabubuhay ka para sa mga tao na nasa paligid mo din. Okay? So, wag puro sa At dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. We need to have a mindset like Christ. No? So, si Jesus ba ninganhi ba siya para sa iyang para lang sa self-interest? Para lang ba sa iyang kaugalingong kanang kuan? I believe hindi. He did the will of the Father who sent Him para i-save ta. So wala. So number 1, self-interest. We need to check our hearts. Second, eto, wearing a disguised attitude. Eto, sa Tagalog, kunwari. May maskara. No, may kanang kuan. So tanawon nato ni. Matthew 26, same chapter. Ito yung time na nangaon na sila. The Passover. Ngayon diri, kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod habang kumakain sila. So, 12, ibig sabihin kasama si Judas dyan, nangaon. Okay? So, kasama. Nag-intra siya sa Lord's Supper. Okay, nag-join siya. And then, nalayon ko kanina habang nag-imagine ko ba habang nagbasa ko na kasi habang kumakain sila, sinabi ni Jesus sa kanila. So, nangaon na sila. Di ba, usay, pagpangaon ka ng hilom usahay, ka ng focus kaya ka, lamig kayo pagkaon. Bisa, hilom biya, di ba? Sa ka ng damo mo nangaon, unya usahay, hilom, kasi focus sa kaon. May kalit lang ni sulti. Diri, parang ang sitwasyon nila. Nangaon sila, so focus na, inimitay sila, sige, kanang kaunugpan, pikas-pikas. Pagkauman, ni kalit lang ingon si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ang isa sa inyo ay magtatraidor sa akin. Di nakuyawan silang tanan, nang siga ilang mga mata, kanang kaong kay bigla kang nabalitaan na yung or nadungog na storya. Sino may kasama niyo, ang 12, nangaon sila, hindi ingon si Jesus, isa sa inyo hadri traidor. Kinsa may makuyawan ni Ana. Hindi nila alam. Wala ilabot kay Judas kasi kibaw siya na siya ang traidor. So, eto na nangyari. Verse 22, nalungkot sila nang marinig iyon. At isa-isa silang nagtanong sa kanya. Eto, magandang tanong Sabi nila sa kay Jesus, Panginoon, hindi po ba ako iyon? Di po ba? Hindi po ako iyon. Hindi po ako iyon, di ba? Sabi siya pa, Lord, di man siguro na ako, di ba? Lord, di siguro na ako. Lord, di na ako, di ba? So, isa-isa sila. Nanangutana. So, nagkurog pa siguro ang uban. And then, sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw ng tinapay sa mangkok, ang siyang magtatraidor sa akin. Sakto na ang kamot ni Judas naadyo dito sa bowl. Nakalublob. So, dili din na sa karon lang kanang pan isawsaw sa kape or sa kuan. Sa ilang panahon na. Pero hindi to kape. So, ilang ginasawsaw ang pan sa sauce. Ginasilay ka ng kuan parang sausawan ang pan sa pan. So si Judas sakto. Pagin mo niyang kamuto. Siguro habang nagstoryahay ang mga disciples, nangutana sa mga disciples si Judas siglag kaon. Unya pag yun ni Jesus ingon din ni Jesus na
ang kasabay kong sumausaw, natunong po kitang kamot ni Judas, tuwa dito, nakasawsaw. And then, in verse 24, ako, anak ng tao ay ayon sa sinasabi ng kasulatan, ngunit nakakaawa ang taong magtatraidor sa akin, mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Grabe yung role si Judas, no? And then verse 25, nagtanong din si Judas. Nagpa-as if. Iyon siya, guro, ako po ba iyon? Sa the rest, sa 11 na disciples, arang-arang ilang pangutan, ang ilang question is a noble question. They ask the Lord, Lord, ako ba? Or Lord, hindi man na ako, di ba? Si Judas nagpa-as if. Ito yung question, hypocrisy question. Sabi niya, ako Lord? Ako na Lord? It's as if hindi niya alam. Pero we know, si Judas, plinano niya na ang lahat. Nabay ka nang nag-experience mo ni Ana ka nang namoy kasi niya, nag-as if pa dyan, ay, okay ba ni Ana kasi din nagsulti. Ha? Si kanang kuhan daw nagsulti, ingong daw ka. O siya nagsulti, di ako. Kanang bitong mag-ano jud, kanang depensahan jud ng kagalingan, but you know. Eto ba, of all the people na imuhang kanang taguan sa kuan, si Jesus pa jud is alam niya na lahat. Usay sa tao makatago ta. Nagtanong siya, Lord, teacher, is that me? Hindi naman niya, Lord, ako po ba yun? And then sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. This is not something na he condemned si Judas, but I believe if you will try to imagine si Jesus with love in his eyes and compassion, gusto niya na si Judas mag-repent. Sabi ni Jesus, ikaw na ang nagsabi. Hindi niya sinabi siya, paas-ep. Traitor ka. Hindi. Gusto ni Jesus na mag-repent si Judas. Pero nangyari? Gibuhat yun ni Judas ang iyahang plano. If you will gonna read that kanang kuan, imuhang tiwason tanan, imuhang makita dito na talagang umalis siya. Sabi niya, gawin mo na, dapat mong gawin. And then, later on, makita pa natin sa pinahitabo. Balikan natin yung John chapter 12, verse 5. Sabi niya, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang yan ipigbili at ibigay sa may hirap ng pera? Alam mo yung mga tao na in disguise or wearing a disguise attitude. Alam mo, hindi naman talaga siya yon. Yun yung nagpapanggap lang. Parang concern, pero hindi naman talaga. Concern, pero hindi talaga concern. They will try to kanang maghimo og parang maayo for you. But I'm not saying, okay, basig ang application nato ni ani magbantay nato. Sino kayang traidor dito? Hindi. Basig, ito yun, pagiging sa interest na yan, self-interest. But I want you na kita mismo mo'y dili mahimong ing ana. Kaya basig, ang atong application ni ani, pagkahumanan ni, may basig na imubuhat sa tuog maayo, then atong mindset, baka traidor rin ako nito. Dili ha, this is for us, na dili ta mahimong sama ni ana. Dili ang application nato para magbantay ta. Nang lamano, basig traidor. Ang ganugoy ni Hawk. Kasi later on, makita nato, gihagkan niya ni Judas, si Jesus. Okay? So, number 3. The attitude of betrayal. This is the last, and quick and easy to disconnect from Jesus' heart. Number 1, the attitude of betrayal is, what's the number 1? Focus on self-interest. Second, wearing a disguised attitude. And then the last is ito. Easy to disconnect from Jesus' heart. Nawala. Wala yun. Okay? Ang bilis mag-disconnect. And then sinabi niya sa kanila, ano po ang ibabayad niyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. And then verse 48, di ba niadto siya? And
Talagang iyang gihimo unsay giplano niya. Verse 48, ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. So ilan ang gisabutan. And then sabi diri, ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya. Judas looks spiritually. Makikita mo naman sa nakikita mo naman na parang may mampud sa imuha, may mampud sa imuhang atubangan, may mampud sa imuhang kuan. Pero ito yung mag-ingat tayo eh. Kasi minsan hindi lahat ng kaharap mo na angayan sa imong atubangan is once na mo talikod guys, maayo gyapon sa imuha. And I'm talking to each one of us na dili ta mahimong ing anak. Na dili na isulti sa imuha and then imuhang gisugid dito bisag asa. Betrayal na rin. So si Judas talagang ito ang gagawin ninyo. Ano ko ng damo gipansulti. Ang daming sinabi ni Judas sa iyahang kuan. Siyang leader. Sa kay Jesus. So mo ninyong himuon. Talagang tinulungan pa. And then verse 49, lumapit si Judas kay Jesus at bumati. Ni ano pa gid no? Ni good evening pa. Good evening, Lord. Mutahod man pod. No? Gatahod man. Ingon dra, magandang gabi sa iyo, guro. Saka hinalikan siya. Grabe, no? Yung kiss of betrayal. And then, sinabi ni Jesus sa kanya, grabe, no? Gitawag pa siya, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo rito. Kayo lumapit ang mga tao at dinakip si Jesus. Naging successful ba ang plano ni Judas? Ang iyang pagtraidor? Yes. But it cost his life. Walay maayo na naidulot sa iya. Betraying someone will not give you peace. Betraying someone, kasi ginasulti mo, hindi mo yan ikakaganda. Posting someone on Facebook and you ginasiraan nimo, it won't give you peace. Ipanabi ang mga musay na himo na dili na maghatag sa imo kaayuhan. I tell you. Si Judas, yun ang ginawa niya eh. But what happened to him? After niya na nabalitaan na si Kristo gigilansang sa cross, nagtubok siya. It cost his life. Now, application nato karon. How not to have an attitude like that? Kasi, siguro ta kabantay. Kaya ang atong buhaton, unsa may himuon nato para dili ta magkanay sama na kinaiya na ing ato. Kanang kinaiya sa traidor. No? Number 1. Eto. Stay connected to Jesus. Stay connected. The reason why nganong naay mga ing-ana na mga kanang mga pangyayari. Sometimes we disconnect ourselves our relationship with Jesus. Na minsan nganong usahay dali ra ta makasulti sa og dili maayo sa ubang tao is because we're disconnected. That's why stay connected to Jesus. Mag-iisip kay kung ikwento ba nimo, halimbawa kung ikaw gidalan og storya, alam mo na dili gini napon na imong istorya. Mo na pong dauto ng tawhana. If you're connected, you will be discerning. Na, kung dili man lang na maayo imong sulti, tumigil ka na. Christian tayo. Anak tayo ng Diyos. Dili ta ingon na kita panoy pasimuno kay ba? Siko nang kuan. Kato, grabe.
Hindi. You need to encourage. Hindi yung imuhang dauto noon. Ugsa mo. Stay connected to Jesus. And then, don't compromise. Eto. Ayaw pag-kompromisa. Dili kay, just because lahat sila agree, alam mo, kahit mali, ang ilahang sultihan is, okay na lang po ka. We compromise. Ay, oo, gani. Pero, mingon man sadta, sa loob-loob ko, pastor, ano man, kanang against jug ko. Pero ang atong ginasulti is really betraying someone. So don't compromise. And don't isolate yourselves to faithful community. Faithful community. The reason why nga nung ang usa ka Kristohanon, lahi-lahi og kanang kinaay o lahi-lahi og spirit, sometimes of ang dami kasing ginakunikan. Yun. Kung saan-saan nakasaksak eh. Nakanang kuan. Pag naadiri, sige, absorb. Pag naadito, absorb. Absorb ng absorb. Do not go to the group na alam mo na mapapahama ka and then maka-influensya lang sa imo og dili maayo. Kanang sultihay og mga kuan uy, Marites. No, kanang kuan ingana. No? Wag na. Ay na, bago pa lang siya musulti. Sabay may sulti. Maayo na o di. Kung mangdaot man lang ka, umanap ka na kausap na iba. Kasi minsan sa akin ganito, ay, sige daw. Curious manggunda. Pero if it's not helping for that person, now, tulungan mo siya. Nakay problema ng tawhana, di nga tuon na to. Saman. Ayaw ipaagi sa Facebook. Ayaw i-reels. Naman, no? Ayaw i-reels. Kung nakay ganang problema. Deal with sin at the seed level. Ito din. We need to deal sin at the roots, Jud. Ang pinakapunot dulo. Kasi pag dili na to, eto, Christians, pag dili ta makabantay sa sala na naagihapon sa tong kinabuhi, pag dili nato na ma-deal in the sa seed level, Jud, babalik at babalik yan. Kabantay mo sa sagbot, or sa unsa na mga punuan, pag dili matangtang ang ugat, magpadayon gihapon na siya og tubo. And same is sa sala. Ato naman gipangayo ag pasaylo sa Ginoo. Nagpa-pray naman ta. Pero wala kay ginahimo, wala nimo gina-deal ang sala in that level, surface level jud sa kanang pinaka deep level niya, babalik at babalik niya. And you know, naay mga kanang na mga level kasi sa sala eh. Before yan nakikita sa labas, nagsugod na dira sa sulod sa kasing-kasing. Si Judas yun naman eh. Plinano. And then number 5, letter E is, if you fail, go back to God. Don't quit. Huwag mong gayahin si Judas na nagtubok. Okay? If na-fail na to si God, go back. Willing ba mo dawat si Lord gihapon sa to, if we go back to Him? Yes. Absolutely. Kung si Judas, di balik lang, nagrepent lang, like Peter. Kasi na-fail din naman ni Peter si Jesus. Pero ang kagandahan, bumalik si Peter sa kay Lord. Si Judas hindi kasi. So yan, mafe-fail natin si Lord. But don't quit. Go back to God. Balik sa Ginoo. Masipyata, balik sa Ginoo. Repent. Stop sinning willfully. Ika nang ginagusto na sala jud. And then letter F, follow Jesus with devotion, not possession. When we're following Jesus, it's not about possession. Na minsan gina-compare na to tungkol may pa na sila ang leader, sila ang kanang no. It's not about the possession. But it's all about your devotion to God. Kasi, ang imong pagsunod sa Ginoo, if you really love God, hindi mo ima-mind kung unsay imong ministry, hindi mo ima-mind kung unsay possession nimo eh. Dili nimo i-mind, ay, para silihig lang ko, ay, para arrange lang ko sa kuranan, ay, para kuan ra ko.
Di pagi ko, ay, drivers ako, ay, di pagi ko makita, ay, narapagi ko sa likod. Gusto gi ko ganahan, di ko sa tunga. Nakaganahan na makita. Balhin nato ng kwandre. Ng mga nasa likod. But seriously, following Jesus is not about possession. It's your devotion. May nagtanaw man sa imawag sa di, because you love God, okay lang. Kung sa may possession nimo, sa may ginahimo nimo, it's fine. Because it's all about your devotion to God. Now, this is my question for all of us. Why did God allow Himself to be betrayed? Bakit kaya? Pwede bang pigilan ni Jesus yon? Well, for one, that's part of God's plan. Para ma-save ta. But I believe, why did God allow Himself na ma-betrayed, maka-experience of betrayal? Because He knows na kita maka-experience po na traidoron, nasakitan, o biyaan. He allowed Himself, iyang gi-allow iyang kaugalingon na ma-experience tong tanan so that dili ta mo ingon sa Ginoo na, Lord, wa man ko kakasabot sa akong gibatsyag. Wa man gud nimo, Lord, na na-try na pasakitan ko. Wa man gud nimo, Lord, na try na biyaan. Wa man gud nimo na try, Lord, na try doron. Na-experience tanan ni Jesus. Sa iyo sa Isaiah. Isaiah 53, versikulo 3 to 5. Gibe-ibay siya. Any one of us here? Na-try na ba nimo na bi-ayon? Si Jesus, gibe-ibay. O gisalikway sa mga tao, have you felt neglected, rejected? Feeling nimo, gisalikway na ka? Daghan ang iyang nasinati nga mga kasakit, unsa nakasakit ang nakakaroon. Kasi si Jesus, daghan. Ato siyang gitalikdan. Wow! If we're feeling betrayed by someone, realize this, that we betray God first. Or maybe may nga, Pastor, wala man ko yung ato na kinaiya. So, ibig sabihin, hindi ko binibetray si Jesus. Nakuha nga sa inyo, ha? Hindi lang doon nasasakop ang pag-betray natin sa kay Jesus. You know what? Other way to betray Jesus, other way to betray God is this. When we choose sin over God. Nabibetray natin si God, si Jesus, if atong ginapili ang sala over sa yaha. Betrayal na yun. Nasasaktan na natin si Jesus nun. And then yung ganit rin, ato siyang gitalikdan, gitamay, o gipakawalay bili. Gibaligya ba naman? Giilis ba naman? A lot of times, pinagpalit natin si Jesus. Ginailis na to, maraming panahon, giilis na to si Jesus sa atong pleasure, sa atong mga ginagmay na mga, na mga klase ng mga butang. Over money, over work, whatever. Maraming beses natin ipinagpalit si Jesus. Pero bisan pa man ni ato, iniwan ka ba ni Lord? Gibiyaan ba ta sa Ginoo? Never. Sige nga nila, verse 4, sapagkat tinuod, giantos niya ang mga kasakit o mga pag-antos nga alang unta kanato. Kita man dapat ang ilansang sa cross, kita man dapat jud ang bunalan, kita man dapat ang pasakitan because of our sin. But you know what? Gibuhat niya tanan, giantos niya for you and for me. Apan, binato gisilutan siya sa Dios tungod sa iyang mga sala. Nag-isip pa na lansak siya tungod kay nakasala siya, no. Hindi siya makasalanan, tayo ang makasalanan, ginawa niya yon para sa atin. And in verse 5, ang tinuod, eto. Gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan. Kinakanta natin kanina. By stripes we are healed. Eyon na, nabunog siya tungod sa atong pagkadautan. Ang silot nga iyang giantos mao ang nakahatag kanatog maayong kahimtang. He suffered for our good. Para sa ikaayo nato. And sometimes nakakalimutan lang natin, ang bilis nating tumalikod. Ang bilis nating mag-disconnect sa puso ni Jesus.
Ang bilis nating traidorin ang Ginoo ang Ginoo. Ewan dira ang pinaagi sa iyang mga samad kita nangaayo. Kapatid, pag di natin na-gets yan, ambot na lang. Pag nasabta nato na, maano ka na mubuhat o sala eh. Maikog ta mo og sala. Ginawa ni Jesus yun para sa'yo. Ang tanong dyan, sino ba tayo? Kinsa man ta? Pero itong gihimo, tungod kay gihigugma ka niya. He is willing to forgive you. Sa atong mga kalapasan, wala ba nagpakamatay si Jesus og dayon kay tungod gi-betrayed siya? Alam niya naman eh. At alam niya na mabibetray at mabibetray siya ng mga tao. Natin. Pero ang question dira is, nahimo ba tong rason para dili na mamatay si Jesus? Para dili ta niya luwason? No. Bisan pag nakaagi siya kasakit, bisan pag nag-antos siya, gibuhat niya ang tanan para kita maluwas. And as a response to it, sa love ni Lord, gipakita niya sa toa, na while we're still sinners, Jesus died for you and me. Ambot lang. Nganong usahay kita na mga Kristohanon, parang isi-isihon lang nato ba? Nakalimutan, eto, Simana Santa na. No? Ito na pong ma-remind na po ta na si Jesus namatay sa cross, and then, pero minsan, parang wala na ikuan sa tuwa. Parang wala lang. So this will be a reminder for all of us here. Jesus died 2,000 years ago for each and every one. Para maintindihan mo that God loves you, that He can forgive you, He will forgive you. Ano man ang nagawa mo. Can we all stand on our feet? Wala lang namatay si Jesus para wala lang. That life that you have right now, use it for His glory. Gamitan na. Ang kanang kinabuhi na gitubos sa Ginoo na nakakaroon, na i-enjoy mo. Gamitin mo yan for God's glory. Kapatid, maging discerning tayo. Maging sensitive naman tayo sa kasalanan. Kasi naghirap ang Panginoong Jesus. Gisamaran siya, gibunog siya, gipasakitan siya for you and me. Para lang sa ato. Para ma-save ka. So that we can enjoy the life in heaven with God in eternity. I hope we will not betray Jesus once again. Let's stop betraying God and let's ask the grace. Lord, tabangi ko. Lord, di ta nakaiilis sa sala. Lord, di ta nakaiilis sa unsa nin mga butang. Dira sa mga I want you to just talk to God. Kinahanglan na, Lord, mga yog pasaylo, then let's ask for the Lord. Let's ask for forgiveness. And make up a commitment to the Lord. If that is you na parang ang layo mo na, everything is just a disguise, this is the time. You ask the Lord, God, gusto na ako magtinod-anay dila sa mga Ginoo. Dili lang gawas, dili lang pang para may makita sa uban. No. That's not the main goal. Di na mo rason.
Stop the attitude of betraying. Even sa mga tao na nasa palibot. Father God, we just want to thank you, Lord, for this time. Thank you for your word. Thank you for reminding us, Panginoon. At kung paano na mo maiwasan ng mga kinaiya, Lord, ng mga batasan sa usa ka traitor, Panginoon. Lord, salamat kayo mong gipakita sa mo, Panginoon. God, pangayamig pasaylo. Kay kadamo na time, Panginoon, we betray you, Lord. Iniwan ka din namin, Lord. Giilis po ka na mo, Ginoo. But God, salamat. Kay hantod karon, we are here. You give us a chance, Lord, para makabalik mi sa imo. So that we can serve you, Lord, with devotion, Panginoon. God, check our hearts, Lord. Change our hearts, Lord God. Holy Spirit, tabangi mi na mabago pa. Tabangi mi na higugmaon ka. Labaw sa tanan. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Kamang palakpakan nato si Lord.